Bala! Boom! Kamusta kayo mga 5'9"? Welcome back ulit sa akin channel mga sir. Sa mandako ng mundo kayo naroon. Saludo po sa inyo. Welcome back mga ka-5'9". Ayun, kumusta ang lahat? Meron naman tayong bibigyan ng reaksyon mga ka-5'9". Nakita yung picture dyan na binubuhat ang motor at katulad ng aking thumbnail na ibibenta ang motor, gagawing pera para sa mas deserving na tao. Oo, deserve ni Kuya Dave noong araw ang may regaluhan ng ganito mga ka-5'9". Sino ba naman ang hindi matutuwa kapag niregaluhan ka ng Raiders mga ka-5'9"? Suzuki 125 ba ito? 150. Pangarap ng isang teenager, pangarap ng mga normal na tao na gustong magkaroon ng motor. Ang ganitong klase ng motor mga ka-5'9". Hindi naluluma ang estilo at napaka-porma. Ika nga mga ka-5'9". Kung poporma at poporma ka lang naman, magandang klase ang motor na ito. Pero ang lahat ng yun ay naglaho. Nasayang mga ka-5'9". Masakit man sa dibdib ni Ramil ang gagawin niyang ito na ibenta para maging pera. Tama lang ang kanyang naging desisyon. Kung ang taong kanyang pinahalagahan at binigyan niya ng advance gift at nakikita natin sa smile ni Dave mga ka-5'9" na sobrang happy siya, sobrang tuwang-tuwa na walang mapagsidlan, sobrang saya, naglulumukso, nag-uumapaw na damdamin sa tuwa si Dave nung mga time na ito mga ka-5'9" nang makita niya ang motorsiklong ito. Pero ang lahat ng yun ay naglaho. Kuya Bagnim, mas deserving kapag naging pera na ang motor na ito para sa kanyang pagpa-opera sa kanyang paa para makalakad na ng normal. Sabi ng doktor, may pag-asa pa siya pero kailangan surgery, at pag nagtagumpay ang surgery na ito, in Jesus name, magtagumpay ang surgery na ito, makakalakad si Kuya Bagnim ng normal na muli. Kaysa naman doon sa nakikita mo palagi ang motorsiklo, maaalala mo lang at maaalala yung taong pinagbigyan mo nito na sa mga panahon ngayon ay hindi ka na pinahahalagahan nito. After all those years na makita natin si Dave na tumatawa sa tahanan ng mga manalastas, sa live selling nila nung kanyang merch, masaya. Sa lahat ng okasyon, masaya. Nung tatanggapin niya ang motorsiklong ito ay sobrang saya. Makita mo ang mga ngiti ni Dave. Sobrang saya. Pero sa isang iglap lang, dahil sa mga walang hiyang taong mga barumbado, mga impakto, mga demonyo at demonya na mga tao na naglason sa isip ni Dave, ay nagbago ang isip ni Dave. Bigla na lamang nawala yung isang batang hinahangaan natin. Tingnan mo, ang bata dati sa Divisoria lang, nagmamaneho na ng sasakyan. Tingnan mo ang batang nasa Divisoria lang, nakatanggap ngayon ng regalo, nakapag-aral, nakakakain ng maayos. Ang laki ng kaibahan ni Dave. Habang nakikita natin sa mga video, tuwang-tuwa tayo sa kanyang pagbabago. Pero dahil sa mga demonyo at demonyang mga wakwak na ito, utaragis na mga ito,
nalason ang isip ni Dave. Aside from this reaction, gusto kong manawagan kung makakarating ito sa iyo, Dave, at kung hindi man ito makarating sa iyo. Gusto ko sana mayroong isang taong magparating ito sa kanya, kung anumang paraan na makarating ito sa kanya. Ang video natin ito, mga ka-59, ay nais kong hikayatin si Dave na mag-isip namang muling mabuti. Katulad na lamang nung nakaraang reaction video ko, mga ka-59, na itong si Stephanie ay nag-aalanganin na kay Dave dahil sa sinabi niyang statement na sana, ibig lamang sabihin ay nawawala na siya ng tiwala. Umaaring kinakakitaan niya na si Dave ng hindi pagsang-ayon sa kanilang mga galaw. At yung sinasabi mo na umulan man at umaraw, matutuloy ang inyong party, sige, matuloy kayo. Pero Dave, nais ko sanang malaman mo, wala ka naman ngayon na sa Manalastas, pero eto lang ang itinitiyak ko sa iyo, mahal ka ni Tatay Ram. Mahal ka ng mga Manalastas, kahit anuman niyang naging mali mo, kahit anuman niyang nagawa mong maling desisyon sa buhay mo. And the end of the day, isang sorry lang na mataimtim ang kailangan nila. And the rest, kunin mo lahat ng gusto mong kunin, tumira ka kung saan mo gustong tumira. Kailangan lang ipakita mo yung dati mong respetong ipinapakita sa kanila. Ibigay mo yung dati mong ginagawa na respeto para sa mga Manalastas. At ginagarantiya ko sa iyo, Dave, kapag nagawa mo yan, ika nga sa kasabihan, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Yes, given na may mga tulong ang mga sponsor kung saan ka man ngayon, kung ano man ang iyong narating ngayon. Pero dahil kay Naramil, dahil sa mga Manalastas, ay naitaguyod nila ang gusto ng mga sponsor. Isipin mo mabuti, Dave, hindi ka na bata, 18 ka na, may tamang pag-iisip ka na. Bakit hindi mo pag-isipang mabuti? Ano ba talaga ang gusto nila sa'yo? Hindi kaya ginagamit ka lamang nila? At kagaya na rin ng naging statement ni Ninong F mo, na gumaganti lang siya dahil sa sobrang sama ng loob niya. Yes, Dave, kung ano man yung nararamdaman ninyong dalawa ng iyong ninong ngayon sa mga panahon na ito, kung ano man yung natatamasan yung masasaya na pagkakataon na magkasama kayo ng Ninong F mo, sana isipin mo rin, Dave, na yung mga masasayang araw ninyo ni Tatay Ram, yung mga masasayang araw ninyo sa bahay ng mga Manalastas, inamin naman ni Ramil na may pagkakamali siya at pagkukulang dahil sa tribisi na yung ginagawa na naghahanap ng matutulungan. Nasa hustong edad ka na, nasa tamang pag-iisip ka na, sana man lang na maiisip mo ngayon at masagi man lang sa mga alaala mo na kung nandoon ka sa mga Manalastas ay siguradong hindi ka pababayaan. Diyan sa mga sinamahan mo, sige, masaya ka ngayon. Hindi mo alam, baka pagdating sa huli, pababayaan ka nila. Kasi kaya ka lang naman nila pinusiging kunin kasi gusto nilang gumanti kay Ramil. Nakuha mo ba ako, Dave? Kaya ka naman nila gustong kunin kasi gusto nilang maghiganti kay Tatay Ram. At alam mo na ang nangyari kay Daisy. Pinagsasabihan ka ni Ramil na wag nang maniwala sa babae na yan. Pinagsasabihan ka ni Ramil tungkol sa babae na yan kung anong dapat mong gawin. Kaya dyan sa mga sinabi mo noon na magandang balita, isipin mo na yung kasama mo ngayon ay isang uri ng demonyo. I'm sorry, Dave, pero yun ang taong yan.
sinasamahan mo ngayon ay isang tukso, isang demonyo na pilit ikang hinihiwalay kung nasaan ka na. Yung ninong Stephen mo, hindi yan tutulong sa'yo, Dave. Sinasabi niya lang yan na tutulong siya sa'yo. Ang totoong tutulong sa'yo, ang pamilya Manalastas. Kasi kahit tumanda ka na, Dave, mabutin man ang kaapu-apuhan mo, hindi ka pababayaan ng mga Manalastas. Kaya lamang ginawa ni Ramil na ibenta ang motorsiklo mo dahil hindi niya nakaya nang nakikita palagi yan at namimiss ka niya para man lang kahit papaano makapag-move on siya kahit sa salita man lang. Pero sa sarili niya, sa damdamin niya, hindi talaga siya nakaka-move on hanggang ngayon. Kung sino man po nanonood ng video ito, hari nawa makarating ito kay Dave. Kahit anong paraan na makaarating kay Dave ang mensaheng ito. Ito ay advice ko lamang sa iyo ito, Dave. Pag-isipan mo mabuti, may oras ka pa. Hindi pa huli ang lahat, Dave. May chance pa para magbago ang ihip ng hangin. May chance pa. Although marami ang mga tao na ayaw ka nang pabalikin sa kanila. Pero syempre ang mga Manalastas pa rin ang magdidesisyon ng lahat ng ito. Nandito lang kami, manunood, susuporta kung ano man ang magiging desisyon ni Ramil. Pero sana, Dave, mapag-isip mo na mabuti, humingi ka ng tawad. Kausapin mo ang Tatay Ram mo. Hindi ka naman maliligaw, alam mo ang bahay nila Ramil. Tumakas ka kung nasaan ka man ngayon. Magkaroon lang kayo ng magandang pag-uusap. Muli uulitin ko, pag-aralan mo ang mga taong nakapaligid sa iyo. Mag-iingat ka sa kanila, Dave. Dahil hindi kanila aalagaan, hindi kanila iingatan. Hanggang dito na lang muna mga ka-5-9 ang video ito. Sana, Ramil, kahit sa salitang move on ay nagawa mo. Yes, nagawa mo yun sa salitang move on. Pero alam naman natin ng mga katekram, lahat ng mga nanonood sa iyo, na hindi ka pa talaga nakaka-move on. Maraming salamat po mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon. Saludo po sa inyo. Ingat tayo mga ka-5 at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigyan ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom boom!